Kaugnay pa rin sa naranasang lindol kanina at makakausap natin ngayon si DOST Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, magandang umaga po, sir. Magandang gabi, Aljo. Ano po ang pinagmulan Sec nitong lindol na naramdaman dito po sa Metro Manila? Nabanggit nga kanina ni Rod na Manila Trends po ang pagkilos. Kaya nagkaroon po ng lindol kanina at ang masasabi natin kapag malalim ang lindol like 60 kilometers ay mga trenches po yan ang pinapanggalingan. Ito po ay naramdaman sa mas malayong lugar kasi nga malalim, mas malawak ang inaabot although mas mahina ang mararamdaman. So ito pong Manila Trench, tama ho ba? Ito'y nagmumula sa Batanes papuntang Mindoro? Tama po yan. Mahabang-mahaba po ito. At actually, ang Manila Trench ay isang source ng earthquake na binabantayan natin at pinapaghandaan kasi kaya nitong magdulot ng magnitude 8 to magnitude 8.5 na lindol at magdulot ng mga intensity 7 to 8 shaking at magdulot din ng tsunami. Kaya ito ay isang ginagawa nating senaryo tuwing last quarter ng kada taon, tuwing November. Kasi nga, posibleng ang magdulot ito ng tsunami. So iba po ito sa West Valley Fault na ito'y generator, Secretary, ng pinangangamba nating The Big One. Tama ho ba? Tama, yung West Valley Fault, pagdating sa lakas ng pag-inig, dahil nasa lupa na yung fault, siyang magdudulot ng mas malakas na pag-inig. Magnitude 7.2, intensity 8. Sa Kamaynilaan, karating na probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna. Kapag Manila Trends ang kikilos, mga magnitude 8 ang kaya niya, ay mga intensity 7 to low intensity 8 ang mararamdaman sa Manila. Although sa mga probinsyang nasa malapit sa baybayin, mas malakas ang mararamdaman nila. Pero yung banta ng tsunami din ang kailangang planuhan at magsanay maliban doon sa pagkuga. Kung West Valley Fault lang ang kikilos, pagkuga ng lupa ang ating main hazard. Kaya tanong ng ating mga kababayan, kumilos na ang tawag nito, ang Cotabato Trench. Ganon din, gumalaw ang Philippine Trench sa Surigao, sa Inatuan. Ngayon naman, itong Manila Trench. Opo, ano pong dahilan nito at ito ba'y may kaugnayan sa isa't isa? Ang mga trenches sa Pilipinas ay patuloy na kumikilos. Ito ay sabay-sabay talagang kumikilos at minsan nagkakataon na may mga moderate to major earthquakes na nangyayari. Pero ito po ay normal. Hindi po sila magkakaugnay at ang bawat trench naman ay hindi magkaugnay na magdudulot ng pagkilos ng isa. Ilan pong trenches meron sa Pilipinas na binabantayan po ng FIVOX? Sec? Meron po tayong 5. Sa eastern side ay Philippine Trench. Sa western side, nandiyan yung Manila Trench from Batanes to Mindoro. Pangatlo, yung Sulu Negros Trench. No? Pang-apat ay yung Cotabato Trench sa Celebes Sea. At meron pa tayong pang-5 na tinatawag naming Sanji Trench. Pero ito ay nakalabas sa Indonesia pero sumusuksok pa ilalim sa Mindanao. Ibig bang sabihin ito'y hudyat na gagalaw na rin ang ibang mga trenches? Dahil sunod-sunod na itong paggalaw ng ito, 3 trenches na po ito, Secretary? Wala naman pong dahilan na hindi sila kikilos, pero hindi abnormal yon. Kasi ang mga trenches, sila po ang nag-absorb ng pagkilos ng Pilipinas at paminsan-minsan ay talagang nagkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang mga trenches. Minsan nga lang, hindi masyadong malalaki. May maasahan ba tayong mga aftershocks after this quake? Sa Manila Trench earthquake kanina, yes po. Pwedeng magkaroon ng mga aftershock. Nakakatulad din doon sa Mindanao na hanggang ngayon ay may nangyayari pang mga aftershock. Ano po ang may re-recommenda ninyo sa pamalaan pagdating po sa pagpasok sa mga opisina at eskwelahan bukas? Wala pong dahilan para hindi magkaroon ng pagpasok kasi intensity 5 lamang ang mga na mataan natin o na-record nating intensity. Ito po ay walang pinsalang dapat maidulot. Ano po ito? Disastrous, higa nga, no, Sec? Strong shaking lang, hindi pa yan disastrous or hindi pa destructive ang intensity na nangyari kanina.
Okay, maraming salamat Secretary Renato Solidum ng DOST.